For our future home buyers na naghahanap ng duplex or single attached house na malapit sa highway at dito nga matatagpuan sa Barangay San Mayor, Tanza, Cavite. Malapit lang to sa mga malls, commercial establishment at mga leisure destination. So ito, yung Tres Verde Rosa, dito nga sa Tanza, Cavite. Meron kaming duplex at single attached house na may minimum lot area na 80 square meter at may floor area na 62 square meter. So ano pang hinihintay natin? Let's unlock your dream home. Located at the heart of Tanza, Cavite, where 3 Verde Rosa is conveniently located. Nearby schools, hospital, places of worship, commercial establishment, and leisure destination. Napakaganda ng location niya dahil napakalapit niya lang sa SM Tanza, Robinson General Trias, Pure Gold Tanza, at sa mga hospital at schools. Kaya isa ang 3 Verde Rosa sa magandang property of choice kung naghahanap ka ng magandang bahay dito sa Tanza, Cavite. At ang maganda dito, budget friendly siya at maraming amenities like clubhouse, basketball court, at parks and playgrounds. My name is Justin Espelenbergo and welcome to another home tour. So today, nandito nga tayo sa Barangay San Mayor, Tanza, Cavite para i-feature sa inyo ang napakagandang bahay na nasa likod ko. Ito yung Tres Verde Rosa dito ngayon sa San Mayor, Tanza, Cavite. So may minimum lot area siya na 80 square meter at may floor area siya na 62 square meter. So pwede ka mamili dito. It's either complete finish na may mga kwarto na at meron din kami ditong semi-complete para kung gusto mo i-customize yung bahay sa gusto mo. So yun nga po, wala lang siyang tiles at mga partition sa taas. So bago natin start ang house tour natin dito sa Tres Verde Rosa, kung bago ka sa akin channel, please like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, at TikTok. So paano? Start na natin ang house tour natin dito sa Tres Verde Rosa or 3 Verde Rosa. So di ko na alam kung ano mas magandang name pero mas nagustuhan ko yung Tres Verde Rosa, pakinggan eh. So ito nga po yung pinaka-actual turnover natin for the complete finish. So may space ka dito sa unahan para sa future garden mo. So mga plantitos, plantitas, perfectong location to para sa iyo. So may space ka pa nga dito dahil 80 square meter to. So malaking space niya, hanggang dito pa po yung space ninyo. Pwede ka maglagay dito ng gate for the parking ng kotse mo. At syempre, pwede ka rin maglagay ng pedestrian gate sa side na yon sa may pintuan mo. So, di ba? Napansin nyo naman, napaka-modern contemporary ng design natin dito sa 3 Verde Rosa. So, punta muna natin to bago tayo pumasok sa loob. Pakita ko muna sa inyo yung paligid ng bahay. So, ito nga po, malaking space mo para sa parking ng car mo. So, pwedeng SUV, mapaban man yan, sedan, kasyang-kasya yan dito. So, this is a duplex nga po. Mapansin nyo, may mga bintana tayo sa gilid pag duplex type tayo. At syempre, pansinin naman natin to, malaking PVC na tangke na to. So, upon turnover, kasama na po ito. This is a rainwater collection tank. So, nakadiretso na po yan doon sa ating alulod sa taas. So, diba napaka-convenient na or napaka-saver ng water. So, malaki ang magiging savings mo sa water pag meron ka nito. So, puntahan na natin dito sa likod. So, ito na yung pinaka-kitchen mo dito sa likod na part. So, wala siya sa loob ng bahay. So, ang kagandahan nga, syempre, di mo na kailangan ipa-move yung kitchen mo from the inside papunta dito sa likod. At syempre, pwede mo pa-extend pa itong area na to. So, di naman sila ganun kahipit dito sa property na to or sa subdivision na to. Pwede mo pa-extend ito, o palagyan pa to, or pagandahin pa itong pinaka-kitchen natin. Naka-tiles na siya, naka-stainless steel sink na tayo. Syempre, pwede ka maglagay na dyan ng base cabinet sa baba at syempre, mga overhead cabinet pag in-extend or in-enclose mo na itong area na to. So, punta naman tayo sa unahan. Papakita ko sa inyo yung pinaka-interior ng bahay na to. So, ang kagandahan din dito sa Tres Verde Rosa or 3 Verde Rosa, malapit na lang sa mga commercial establishment na kailangan mo. Especially dun sa SM Tanza na bagong bukas lang at sa mga iba pang malls like Pure Gold at sa mga hospital. Ang daming malapit dito. So, upon entering, yung pinaka-pintuan natin dito is flush metal door. Gawa siya sa bakal. So, napaka-quality niyan. Ganun din yung hamba niya. So, iwas tayo sa bulok or sa mga anay. So, upon entering, so, pansin nyo naman, di ba? Ano unang mapapansin mo dito? Di ba, napakaluwag ng ating ground floor dito sa 3 Verde Rosa. So, nakatiles tayo ng 60 by 60 at ang mga walls natin is painted na. Ang color niya is cream white. Tapos ang mga bintana natin dito is aluminum encasement siya. So ito, mix to ng aluminum encasement, ito, tsaka ng sliding window. So ganda niya.
So, quality dahil nga aluminum siya. So, papalagyan mo na ng grills yan. At syempre, dito mo ilalagay yung pinaka-living space mo. So, mamaya, papakita ko sa inyo, meron tayong model house dito para makita nyo or may idea kayo kung ano yung tsura niya pag may mga gamit siya. So, yung construction din pala ng bahay na to is LBB or load-bearing blocks. So, napansin nyo, wala na siya mga poste-poste sa area na to dahil nga lahat ng walls natin dito is load-bearing. So, dito naman din sa ating living space, napapansin nyo na rin, kompleto na tayo ng outlet. So, perfect location para sa TV area mo. Kasi may space na, may saksakan na siya para sa cable as well as the internet sa area na to. At syempre, dami niyang outlet para sa kuryente. At naka-ready na rin yung outlet dito kung maglalagay ka ng window type aircon sa area na to. At meron din dito sa side na to meron na siyang butas. So napapansin nyo may butas siya at may saksakan na rin para doon sa iyong split type aircon naman. So dito sa likod meron din tayong bintana, owning type po ito na aluminum casement. At syempre yung pintuan natin sa likod. Yung pintuan natin sa likod gawa lang siya sa ordinary na kahoy, pero yung kanyang hamba, ganun din siya, gawa din siya sa bakal. So usually naman tinatanggal na ito pag in-extend yung pinaka-kitchen natin, di ba? So moving here sa ating pinaka-staircase natin. So ang ganda ng staircase natin dito, ang frame niya ay gawa sa bakal at ang mga steps niya, ayan, solid wood po siya. So napakaganda niya. At ang nagustuhan ko rin dito sa staircase na to, malapad siya, tsaka hindi ganun katatarik yung apak mo dito sa pinaka-staircase na. So, diba, perfect yan kung may mga senior citizen ka sa bahay na mahihirapang umakyat ng staircase. So, dito na tayo sa ating toilet and bath. So, this is the actual turnover for the toilet and bath. Complete po tayo ng accessories. Yan, meron tayong toilet with water closet as well as the lavatory. At ang pintuan natin dito ay PVC. So, iwas siya sa bulok. At naka-tiles na tayo dito na 60 by 60. So, ang ganda rin ng tiles na ginamit nila. Yung rough lang siya, hindi siya yung sobrang kinis. Siyempre, pag nabasa to, hindi masyadong madulas. So, ganun din po siya. May ceiling na rin po at painted din siya na cream or ano bang color nito? Parang light brown. So yan, akit na tayo sa taas, pakita ko sa inyo yung dalawang bedroom natin. So moving here sa staircase natin. So ito yung nasabi ko sa inyo kanina, di ba? Malapad yung pinaka-staircase natin. Tsaka yung step niya, hindi siya ganun katataas. So hindi tayo mahihirapan masyado umakyat dito sa staircase na to. At ang ganda dito sa staircase na to, L-type siya. So hindi ganun kabilis ang akyatan mo. So medyo gradual lang yung pag-akyat mo. Hindi ka masyadong mapapagod sa pag-akyat. So dito na sa second floor natin, meron tayong maliit na walkway dito sa area na to, diba? So ito naman yung ating dalawang bedroom. So ang pinaka-partition natin is hardflex. Nakasiling na rin tayo sa area na to. At syempre, naka-tiles na rin tayo. So dito, ito na yung pinaka-room natin dito sa likod na part ng bahay. So ito yung pinaka-second bedroom natin. Naka-tiles nga po tayo. Meron tayong aluminum encasement. So encasement na sliding windows. At syempre, dito sa area na to, yan. Ito yung isa sa mga nagustuhan ko sa pag-design nila dito sa Tri Verde Rosa. Napakaganda nung room natin. Ample yung space. At syempre, nilagyan na nito. So ang kagandahan pag may ganito ka, pwede kang malagay ng isang custom cabinet sa area na to. Malaganda yan. At syempre, pwede kang maglagay dito ng mga vanity table mo, mga ganon. Or study area kung ito yung magiging room ng mga bata. At syempre, naka-ready na yung butas for the window type aircon. At syempre, may outlet na rin siya. So moving here, dito na tayo sa ating master bedroom. So sa master bedroom natin, ganun din, mas malaki nga lang to area na to, or mas maluwag. Maglagay ka ng isang queen size bed dito sa area na to. Napakaganda niya, kasyang-kasya. Mamaya papakita ko sa inyo sa model unit kung gaano kalaki yung kanilang higaan na nilagay dito sa area na to. Ganun din, katulad din sa may first bedroom natin, meron din tayo nito. Yan, pwede mo lagay nga dito yung pinaka custom cabinet mo or maglagay ka ng walk-in closet dito sa area na to, pwede. Siyempre, mga vanity table. At yan na nga, may butas na for the window type aircon. At maganda dito sa master bedroom, meron tayong malaking dalawang bintana sa unahan. Yan, saka doon sa area na yan. So, punta naman tayo doon sa ating model unit. Papakita ko sa inyo kung ano yung tsura niya pag may mga gamit na. So yun po, nandito naman tayo sa ating model unit. So para may idea kayo kung ano yung tsura niya pag may mga gamit na siya. So ito nga po yung model house natin. Nilagyan nila ng landscape dito. At syempre yung pinaka-parking space niya. Yan, nilagyan nila ng driveway. So kasyang-kasya nga dito na sabi ko kanina. It's either SUV, van. Dahil napakaluwag nga ng ating parking space. Kasyang-kasya kahit anong kotse ilagay mo dito.
So dito naman tayo sa pinaka-interior ng bahay na to. So, ganoon din po yung construction ng bahay na to, model unit nga lang to. So, pakita ko nga lang sa inyo yung ano yung itsura niya pag may mga gamit na siya. So, napansin nyo naman, napakaganda ng ating living space. So, may malaki silang sofa area dito. Laki ng sofa nila. Malaki din yung TV area nila sa side na to. So, kasyang-kasya siya. At maluwag pa, di ba? So, dito naman sa ating dining space, dahil nga nasa likod yung pinaka-kitchen natin, so hindi masyadong cluttered yung pinaka-dining space as well as the kitchen dining. Doon siya sa likod. At syempre, di ba, nilagay nila nito parang pantry sa side na to. So, pwede ka pang maglagay dito sa side na to ng mga storage space. So, dito naman sa ating staircase na napakaganda, nilagay lang ng mga frame sa area na. So, napaka-blank canvas kasi nitong side na to, di ba? So, pwede mong lagay pa nga dyan mga picture frame ng families mo as well as dito sa area na to sa baba ng pinaka-staircase natin. So, sa staircase naman na to, napakaganda niya kasi, di ba? Napaka-modern, contemporary ng style na kahit di mo na palagyan ng storage area dito as is, ang ganda niya na tignan. So, dito naman sa ating pinaka-toilet and bath. So, wala naman sila masyadong ginawa. Nilagyan na syempre ng onte accessory shower curtain para syempre magmukha siyang bahay na talaga. So, doon naman tayo sa taas. Pakita ko sa inyo kung anong ginawa nila sa mga bedroom dito. So, moving here sa ating second floor. So, diba, yung nakita nyo kanina, complete finish din naman ito. So, same lang din yung pinaka nangyari or yung pinaka layout ng bahay na to. Doon sa nauna natin pinuntahan. So, ito na yung pinakalikod na part na kwarto. So, yung ngayon nasabi ko sa inyo kanina, yung sa space dito, yung ginawang storage space. Tapos dito, yung pinakahigaan. So, kung meron ka nga dalawang chikiting, perfect to. Dahil mataas naman yung ceiling natin, naglagay sila ng double bed dito or bunk bed dito sa area na to. So, kasyang-kasya siya. Maluwag pa nga yung space sa taas eh. So, ito naman yung sinabi ko sa inyo kanina. Yan. Nilagay nga nila ng cabinet sa area na to. Maliit pa nga yung cabinet na nilagay nila eh. Pwede mo pang itodo size talaga na cabinet to. At syempre, ito yung study table sa area na to. So, doon naman tayo sa ating master bedroom. So, dito sa master bedroom, ito yung sinabi ko nga rin po sa inyo kanina, naglagay sila ng malaking queen size bed sa area na to. So, kasyang-kasya po siya. At syempre, ample pa yung space kabilaan. So, dito naman, sa kabilang side, yung sinabi ko sa inyo kanina din, na naglagay nga, pwede ka maglagay ng malaking custom cabinet sa area na to. Pwede mo pa i-maximize itong space na to. At syempre, vanity table or office table sa area na to. Yan, I hope nagustuhan mo yung house tour natin dito sa 3 Verderosa or Tres Verderosa. And kung may mga question kayo about this beautiful property, you can contact us on our Facebook page. Click nyo lang po yung pinakaunang link dyan sa baba ng description. Dediretso na po yan sa aming messenger. Pwede nyo na kami tanungin kung ano mga question about this property. So, yun na po yung tour natin. Kung nagustuhan itong house tour to, please leave a like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, at TikTok. Thank you so much for watching, and see you on the next one.